Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Lumipas ang maraming taon. Ngayon ay masaya nang namumuhay ang pamilya ni Ellen at ang kanyang asawang si Matt. Ang mga anak ni Ellen na sina Jello at Ella, mga kambal mula sa gumahasa sa kanya, ay itinuring ni Matt na parang tunay niyang mga anak. Hindi niya ipinaramdam na sila ay naiiba para na din sa ikasasaya ng kanyang kinakasama. Sa kabila ng kaligayahan at kapayapaan ng kanilang pamilya, alam nila na ang buong buhay ay may kaakibat na mga pagsubok at hamon. Sinabi nga nila na kung puro saya lang ang mararanasan, darating at darating pa rin ang mga pagsubok na sanay kanilang mapaglabanan at malagpasan na magkakasama. Isang hapon ng Sabado, habang nagmemeryenda ng tinapay at kape sina Ellen at Matt sa beranda ng kanilang tahanan, nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pangarap, mga plano sa hinaharap. 4:00 na ng hapon at ang sinag ng araw ay nagbibigay ng maganda at mapayapang tanawin sa kanilang paligid. Matt, naaalala mo ba yung madalas nating kainan noon? Parang kahapon lang, no? Hindi ba sa may gutuhan yon? Sarap na sarap tayo sa goto nila. At sinasamahan mo pa dati ng balot habang nag-uusap tayo kung paano tayo magkakaanak. Oo naman, Ellen. Naaalala ko pa rin ang mga eksena at bawat detalye. Parang noon lang nag-uusap tayo kung paano magkakaanak. Samantalang ngayon, binihiyaan tayo ng kambal. Magkaiba naman ang personalidad nila. Pero maaasahan kong sanggang dikit ang mga yun, lalo na't parehong responsable mga bata. Kaya nga pinagmamalaki ko sila. Salamat sa iyo, Matt, kasi tinanggap mo sila bilang sarili mong anak. Wala yun, Ellen. Mahal ko sila tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kahit hindi ko sila kadugo, ayos lang. Basta para sa ikasisiya mo. Masaya akong makita silang lumalaki at natututo. Si Ella nga, mahilig nang magluto ngayon, di ba? Oo, gustong-gusto niya nag-eksperimento sa kusina. Natutuwa nga ako kapag nagluluto siya para sa atin. At si Jello, ang galing-galing sa sining. Ang dami niyang mga painting at sketch. Talaga? Hindi ko pa nakikita yung mga bago niyang gawa. Pero naaalala ko yung mga dati niyang drawing. Sobrang talented talaga ng batang yun. Pati si Ella, ang husay magluto. Minsan nga, parang chef na siya kung maghanda ng pagkain. Alam mo, Matt, minsan naisip ko kung anong hinaharap ng kambal, kung anong landas ang tatahakin nila. Nakakatakot lang na baka matulad sila sa totoong ama nila. Huwag kang mag-isip ng ganyang bagay. Tandaan mo na andito lang tayo para gabayan sila. Tama ka. Mahigit 7 taon na din tayo nagsasama. At sa bawat taon, lalong tumitibay ang pagmamahalan natin bilang pamilya. Alam kong kakayanin natin kahit anong pagsubok pang dumating. Wala akong ibang hiling kundi ang kaligayahan mo, asawa ko. Maiba nga tayo. Kumusta ka naman? Wala ka naman bang nararamdamang kakaiba? Kakaiba? Saan? Sa pagiging aswang. Huwag ka na mag-alala. Wala naman na Basta kapag may naramdaman ka, sabihin mo sa akin. Oo naman, asawa ko. Alika nga dito para mayakap kita. Naku, ikaw talaga.
Habang nag-aayos ng hapag si Ellen, abala sa paghahanda ng kanilang almusal, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ella na tila ba may hinahabol na hininga. Ang kanyang buhok ay magulo, may mga bakas pa ng pawis sa kanyang noo. Nagmamadali siyang lumapit kay Ellen, dala ang bigat ng masamang balitang natanggap. Napansin ni Ellen ang alalahanin sa mukha ng kanyang anak. Agad na tinigil ang ginagawa upang bigyan ng pansin si Ella. Nay! Ano bang nangyayari at nagmamadali ka? Tingnan mo nga yung itsura mo. Daig mo pang hindi dalaga. Parang nadaanan ng hangin yung buhok mo. Oh, eto yung panyo. Gamitin mo pampamunas din sa pawis mo. O talagang bata ka, oo? Nay, usap-usapan ngayon sa school ang tungkol sa mga kababaihan na dinukot raw ng sindikato dun sa kabilang bayan. Maupo ka nga muna dito sa may silya. Daig mo pang hinahabol ng kabayo sa sobrang hingal mo. At saka baka naman false information yung nakuha mo. Alam mo naman na talamak na yun sa panahon natin ngayon. Nay, naku, legit to. Trusted ang sources ko. Ikaw talagang bata ka? Pero puwera biro ha. Kung ganun nga ang balita ngayon, abay palagi kang mag-iingat. Dalaga ka na rin. Baka mamaya niyan mapahama ka. Andiyan naman na si Jello eh. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Strong independent kaya to. Nakuha mo pang magbiro. Teka nga, asan nga pala ang kuya mo? Hindi ko po alam, Nay. Maaga po kasi natapos ang klase namin. Kaya hindi ko na siya hinintay. Pero paano si Jello? Nasa labas pa siya. Baka mamaya makuha siya naman durukot. Nay, may kapangyarihan si kuya na parang flash. Kaya hindi yun madudukot ng sindikato. Ella, dapat hindi ka nagpapakasigurado. Lalo na't hindi mo hawak ang panahon. Kailangan mo pa rin palaging maging handa. Inay, normal lang naman po kasi ako at walang powers. Kaya nga kailangan mong planuhin ang mga galaw mo. Dahil hindi natin masasabi kung sino ba yung susunod na bibiktimahin. Opo, Nay. May point ka po. Mas mabuti nga mag-ingat at magplano ng mabuti. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang panganib na kinahaharap natin. Panganib? Nakakagulat ka naman, kuya. Ay, wala naman anak. Nagkukwentuhan lang naman kami tungkol sa balitang talamak na naman daw yung sindikato. Tsaka nangunguha ng kababaihan. Nay, kaya po pag-ingatin niyo po si Ella. Masyado po naman yung magaslaw. Ako, magaslaw? Having fun ang tawag roon. Palibasa kasi, killjoy kang kapatid. Abay oo, magandang ideya yung naisip mo, Jello. O di ba marunong ka ng self-defense? Nay! Parang hindi ko nagugustuhan ang iniisip nyo. Opo, inay. Kapag may libre kang oras, abay turuan mo tong kapatid mo, kahit ng karate lang. Pwede naman po. Kahit ngayon habang hindi pa po naghahapunan. Tara sa likod bahay. May ilaw naman doon at saka malawak. Sige na nga! Ella, kailangan natin magsimula. Kailangan mong matutunan ang mga basic moves para sa kaligtasan mo. Hay, bakit ko pa kasi sinabi kay ina yung chismis? Yan tuloy sa akin nag-backfire. Ayoko nito, Jello! Para namang hindi ko to kailangan eh. Puro sakit lang sa katawan ang aabutin ko. Tsaka, nangako ka naman na poprotektahan mo ako, di ba? Si inay na nagutos sa turuan kita. Kailangan mo ito para makaiwas ka sa mga masasamang tao. Hindi natin alam kung kailan aatake ang sindikato. Mas mabuti na yung palaging handa. Ay, okay fine. Pero sana hindi ito magtagal ha. Ayoko talaga ng ganito eh. Ang lalim ng buntong hininga mo ah. Sige, simulan natin. Una, dapat alam mo ang tamang posisyon. I-plant mo ang paa mo. Magkalayo para stable ka. Diretso ang likod at ang balikat. Ganito ba? Ayos yan.
Pero wag kang gumalaw ng padabog ha. Ngayon, subukan mong i-focus ang energy mo. Straight punch! Suntok! Ganito! Ganito? Tama! Pero kailangan mas malakas pa. Kaya mo yun, Ella. Subukan muli! Ayos! Ganyan dapat. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang blocking. Ang tawag dito, inside or outside block. Subukan mong i-block ang suntok ko. Ganyan ba? Tama ba? Yes! Tama yan! Ganyan nga. Kailangan lang alerto ka palagi. Hindi mo alam kung kailan na-atake ang kalaban. Tuloy-tuloy lang tayo. Sige, susubukan natin ulit. Kumusta naman ang training ng mga anak ko? Aba, mukhang seryoso kayo ah. Medyo nag-e-enjoy na rin ako, Nay. Hindi ko akalaing magugustuhan ko to. Ayos lang po kami, Nay. Magaling na po si Ella. Mabilis siya matuto. Mabuti yan. Kailangan nating maging handa sa bawat panahon. Mag-practice kayong mabuti, ha? Oo, Nay. Jello, salamat sa pagturo ha. Handa na ako sa susunod. Magpatuloy na tayo. Wala anuman, Ella. Basta tandaan mo kailangan nating maging handa lagi. Aba, mukhang masigasig kayo ah. Anong pinagkakaabalahan nyo dyan? Tinuturuan ni Jello si Ella ng karate para makaiwas siya sa panganib. Tulad ng chismis ngayon, aba meron daw mga sindikatong kumukuha ng mga babae. Magaling. Tama nga yan, naturuan si Ella ng mga basic skills. Para maipagtanggol niya yung sarili niya sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Proud ako sa inyo, mga anak. Pagpatuloy niyo lang yan. Salamat ho, Tay. Pipilitin kong mas matutunan pa ang karate. Pangako po. Dapat siguro mas agahan ko na. Agahan? Saan? Ha? May narinig ka bang sinabi ko? Parang wala naman. Ay, oo nga pala. Tama na muna yan, ha? Maghapunan na muna tayo. Kinabukasan, pagtapos ng klase, napagpasya ni Jello na magpahinga muna at magpalipas ng oras sa may upuan ng 7-Eleven. Hapon na at ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog, nagbigay ng malagintong liwanag sa paligid. Bumili siya ng soft drink sa loob ng convenience store. Matapos noon, naupo sa labas at nagmasid sa mga dumaraang tao. Habang iniinom ni Jello ang malamig na soft drinks, biglang nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na mukha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang lalaking tila hawig na hawig ng kanyang ama na si Harim na matagal nang pumanaw. Natigil si Jello. Napahawak sa kanyang ulo at nakaramdam ng pagkahilo at matinding emosyon. Itay! Itay! Uy, Jello, ikaw pala yan? Sinong hinahabol mo? Hindi mo ba naabutan kaya sobrang lungkot mo? Wala naman. Akala ko kilala ko. Kaso, malabo palang mangyari yun. Mukhang seryoso ko nga kanina. Ba't naman pala malabong mangyari yun? Alam mo, nakita ko kanina yung parang si Itay. Pero alam ko naman, imposibleng siya yun. Wala na siya Talaga? Baka naman kawig lang. Minsan kasi ang utak natin pinaglalaruan tayo. Lalo na kung may namimiss tayo. Baka namimiss mo lang. Siguro nga. Pero iba kasi yung pakiramdam ko Parang totoong totoo. Yaan mo na. At saka sa panahon ngayon aswang na lang ang immortal.
Ewan ko ba? Pero kung totoo man, gusto ko siyang makausap. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Ba't naman napasok ang aswang? May masabi lang. Gago. Pero puwera biro ha. Lahat tayo. May mga bagay na hindi na masasabi sa mga mahal natin sa buhay. Pero kahit wala na sila, nasa puso pa rin natin sila. Tama ka. Siguro nga, kailangan ko nang harapin na hindi na siya babalik. Pero, totoo ba talagang immortal ang mga aswang? Oo naman. Immortal sila. At hindi sila basta-basta namamatay. At teka, may bibilin lang ako. Muling napalingon si Jello sa kabilang kalsada nang maramdaman niyang may nakamasid lamang sa kanya. Uy, Jello! Bakit? Pinapaabot ng lalaking nasa loob kanina. Sabi niya, iabot ko raw sa'yo eh. Ha? Ano ito? Mag-iingat ka? Umuwi ka na sapagkat nakuha niya na ang iyong kakambal mula sa iyong gabay. Nakikilala mo ba ang nagbigay sa'yo nito? Hindi. Naka-hoodie at mask kasi yun eh. Kaya hindi ko namukhaan. Oh, ayos ka lang? Oh, teka. Ba't mo nilamukos yung papel? Wala. Mauna na ako. May emergency sa bahay namin. Uy, huwag ka tumakbo. Patakbong bumalik si Jello sa kanilang tahanan. Mabilis ang kanyang mga hakbang dahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihang parang si Flash. Pagdating niya, agad siyang sinalubong ng kanyang ina, halatang nag-aalala. Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang hinahabol ng isang dosenang kabayo? Nay, huwag kayong mag-alala sa akin. Mas mahalaga ngayon sa Ella. Heto po, basahin niyo. Akin na. Oh, Diyos ko. Nasaan na kaya ang kapatid mo? Hindi pa siya umuuwi. Kanino galing itong mensahe? Iniabot lang po sa akin yung kaibigan ko. Tawagan niyo po sa Ella, Nay. Oo, anak. Paulit-ulit ko nang tinatawagan. Pero hindi siya sumasagot. Hindi naman siya ganito eh. Lagi siyang nagsasabi kung saan siya pupunta. Nagulat ang mag-ina nang tumingin sa picture frame. Nahulog ito sa sahig. Nabasag ang mismong glass nito. Sabi ng matanda, indikasyon daw ito na mapapahamak ang nasa larawan na walang iba kundi ang picture ng dalagang si Ella. Anong gagawin natin? Kailangan natin siyang mahanap kaagad. Ay, Diyos ko. Isa ba itong pangitain? Iligtas niyo ang anak ko. Iligtas niyo! Hahanapin ko siya, Nay. Hindi pwedeng basta na lang siya mawala. Pupuntahan ko si Lana. Baka may alam siya. Sino si Lana? Yung kaibigan po ni Ella. Mag-iingat ka, anak. At kung may makita kang kakaiba, bumalik ka kaagad rito. Opo, huwag kayong magalala. Ako na pong bahala. Teka, sandali. Tutulong ako, Jello. Huwag na po, Itay. Samahan niyo na lang po si Inay. Ako nang pong bahala sa paghahanap kay Ella. Hayaan niyo, babalitaan ko kayo kapag nahanap ko kaagad. Agad na tumakbo si Jello patungo sa bahay ni Lana. Nag-doorbell ito ng nag-doorbell hanggang lumabas ang dalaga. At lihim na ipinagdarasal na sana'y nandoon ang kanyang kapatid. Lana, nandiyan ka ba? Si Jello ito! Kailangan kita makausap! Jello, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito ng ganitong oras? Nandiyan ba si Ella? Kailangan ko siya makita. May problema kami sa bahay. Wala siya rito, Jello. Huling kita ko sa kanya, pauwi na siya ng bahay niyo kanina. Teka, gusto mo bang pumasok at uminom ng tubig? Salamat na lang. Pero kailangan ko nang umalis. Kung may malaman ka tungkol sa kanya,
Pakitext ka agad ha. Oo, Jello. Ingat ka ha. Mabilis na umalis si Jello. Naglakad pabalik sa kanilang bahay. Habang nasa daan, inis na inis siyang sinisipa ang mga bato. Galit na galit sa nangyari sa kapatid. Pakiramdam niya, napakawalang kwenta niya. Dahil hindi niya natupad ang pangakong babantayan ang kakambal. Iniisip niya palang na takot ang kapatid niya. Mas lalo siyang magagalit sa gagawa noon. Nasaan ka na, Ella? Bakit hindi mo kami sinabihan kung nasaan ka? Sa gilid ng mga mata ni Jello, napansin niya ang isang aninong sumusunod sa kanya. Pero binaliwala niya ito dahil mas mahalaga ang paghahanap sa kapatid. Pumikit ang binata at nag-meditate habang naglalakad. Kailangan kong malaman kung nasaan ka, Ella. Pakiusap. Bigyan mo ako ng sinyales. Malapit na sana siyang magtagumpay sa kanyang pagninilay kung hindi lang siya napadilat dahil sa busina ng isang sasakyan. Tumabi ka nga! Kung may bala ka magpakamatay, huwag mo kami idamay! Pasensya na po. Tumabi sa kalsada at pinanood ng mabilis ang paglayo ng sasakyan. Huminga ng malalim at muling naglakad. Ngayon ay mas determinado na siyang hanapin ang kakambal. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikita, Ella. Sana'y ligtas ka. Ano ba kayang nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nawala? Matapos makabalik sa kanilang tahanan at makausap sila na, nagpatuloy si Jello sa kanyang paghahanap. Determinado at handang gawin ang lahat para mahanap ang kanyang kapatid na si Ella. Ngunit sa kawalan ng pag-asa, tumambay muna siya sa labas ng 7-Eleven at nagmuni-muni. Sana kaya dinala si Ella? Kailangan ko siyang mahanap bago pa maging huli ang lahat. Biglang tumigil ang isang van sa kabilang kalsada at may sapilitang pinapapasok na dalagang naglalakad. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo sabi ako eh! Ano yun? May kinikidnap. Dapat ba akong kumilos? Akma nang lalapitan ni Jello ang mga kidnapper, ngunit napag-isipan niyang sundan na lamang ang van upang malaman kung saan ito dadalhin. Hindi ko sila dapat pigilan ngayon. Susundan ko muna sila para malaman ko kung saan nila dinala ang kapatid ko. Baka nandun din ang kakambal ko. Ginamit ni Jello ang kanyang bilis sa pagtakbo, sinundan ang van. Matapos ang ilang minuto, huminto ang van sa isang abandonadong gusali. Kailangan kong maging maingat. Hindi ko alam kung ilang bantay pa ang mga ito. Tahimik na nagmasid si Jello. At nang konti na lang ang nagbabantay, sinimulan niya ng sumugod. Ngayon na! Kailangan kong bilisan! Pinagsusuntok at sinipan ni Jello ang mga bantay. Hindi tumigil hanggat hindi nawawala ng malay ang mga ito. Sino ka? Ang lakas ng loob mong kalabanin kami! Kailangan matapos ko kaagad to. Matapos masiguro na nawala na ng malay ang mga bantay, tahimik nang pumasok si Jello sa loob ng gusali.
Tumambad sa kanya ang mga kahon-kahon na nagkalat. Hindi ako dapat magpakampante. Baka may mga tao pa rito. Biglang napahinto at nagdago si Jello nang marinig ang mga boses na nag-uusap. Siguraduhin walang makakakita sa atin dito. Lahat ng kababaihan ay itago na maayos. Malalago tayo kay boss. Kapag nagasgasan ang mga yan, lilit ang value niyan sa market. Oo, babantayan namin ng mabuti. Mahirap na. Baka mamaya, tayo pang mayari kay boss nito. Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon para atakin sila. Nang magkaroon ng pagkakataon, mabilis na inatake ni Jello ang isa sa mga kidnapper. Sino ka? May nakapasok! Patayin niyo sila! Kung hindi, malalago tayo kay boss! Kailangan ko manalo. Hindi pwede dito matapos ang lahat. Maraming sindikato ang sumugod kay Jello. Matatalo na sana siya nang biglang may lumitaw na nakamaskarang lalaki at tinulungan siya sa pakikipaglaban. Tumabi ka! Ako nang bala rito. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Wala nang oras para magpaliwanag. Sagupain muna natin sila. Lumundag si Jello patungo sa pinakamalapit na kidnapper. Isang malaking lalaking may tattoo sa kanyang braso. Sa bilis ng mga pangyayari, isang malakas na suntok ang ibinato ni Jello sa mukha ng lalaki. Sapat na yun para mapaatras ito ng ilang hakbang. Samantala, ang nakamaskarang lalaki naman ay lumipad patungo sa dalawa pang kidnapper. Sa kanyang kasanayan sa pakikipaglaban, mabilis itong nag-slide pababa ng sahig. Iniwasan ang isang suntok. Tumayo sa likod ng isa pang kidnapper. Isang matuli na sipa ang binitiwan niya. Tumama sa tadyang ng kidnapper. Naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Hawak ang kanyang tagiliran sa sakit. Nang makarecover na ang unang kidnapper, lumapit itong muli kay Jello. Galit na galit. Hinatak niya sa Jello sa kwalyo nito. Sinubukan siyang itulak sa dingding. Ngunit mabilis na nakawala si Jello. At isang mabigat na suntok sa sikmura ang kanyang ipinukul. Dahilan para mawala ng hangin ang kidnapper at mapaluhod sa lupa. Habang nangyayari ito, ang ikatlong kidnapper naman ay naglabas ng patalim at tinangkang sugurin ang nakamaskarang lalaki. Subalit, ang nakamaskarang lalaki ay mabilis na umiwas. Hinawakan ang pulso ng kidnapper. Isang malakas na sipa ang tumama sa kamay nito. Dahilan para mabitiwan nito ang patalim. Isang mabilis na galaw na siniko niya ang kidnapper sa muka. At napatumba ito sa sahig, natuguan ang ilong. Hindi mo kami matatalo! Ang natitira pang apat na kidnapper na ngayon ay nag-aalangan na tila natatakot na, sinubukang tumakas. Ngunit bago pa ito makalayo, mabilis na hinabol ito ni Jello. Sa isang matulin at matinding sipa sa likod, tumilapon ang kidnapper sa isang tumpok na mga kahon at nawala ng malay. Humihingal sina Jello at ang nakamaskarang lalaki habang ang mga kidnapper naman nakahandusay na at wala ng kakayahang manlaban. Salamat. Hindi ko po alam kung kakayanin ko ito mag-isa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang mga sindikato. Sino ka ba talaga?
Bakit mo ako tinulungan? Matagal ko nang sinusundan ang grupong ito. Alam kong hinahanap mo ang kapatid mong si Ella. Tulungan mo kong tapusin ito at tutulungan kita. Paano mo nalaman ang tungkol kay Ella? Marami akong alam, Jello. Pero ngayon, kailangan nating magtulungan. Marami pang kababaihan ang kailangan nating iligtas. Sige, magtutulungan tayo. Gawin natin ito para sa kapatid ko at sa lahat ng mga biktima. Nagpatuloy sina Jello at ang misteryosong lalaki sa kanilang misyon na determinadong tapusin ang operasyon ng sindikato. Iligtas ang bihag, lalo na si Ella. Nagmamadali sina Jello at ang misteryosong lalaki paakyat sa ikalawang palapag ng gusali. Ang kanilang mga yabag ay sumasabay sa tunog ng kanilang mabilis na paghiya. Ang kanilang mga puso ay pumipintig ng malakas, puno ng pag-asa at takot para sa kapatid ni Jello. Habang paakyat, nadaanan nila ang isang maliit na silid kung saan nakakulong ang tatlong babae. Lahat ay takot na takot, halatang pinagmalupitan. Agad nilang binuksan ang pintuan at pumasok sa loob. Sandali! May mga babae pa ba dito? Huwag kayong mag-alala. Narito kami para iligtas kayo. Sino kayo? Ano gagawin niyo? Narito kami para iligtas kayo. Manatili kayo magtago. Babalikan namin kayo. Hindi na magtatagal. Ililigtas namin kayo. Kailangan lang namin hanapin ang kapatid ni Jello. Manatili kayo magtago. Salamat po! Nagpatuloy sina Jello at ang misteryosong lalaki paakyat sa ikatlong palapag. Saan? Nandun siya. Sigurado ako nandito ang kapatid mo. Mag-iingat tayo. Anong tingin mo? Mag-iingat na lang tayo. Pagpasok nila sa silid, nakita nila ang dalagang nakaupo at nakagapos. Ella! Jello, tulungan mo ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Sino ka? Sandali lang, Ella. Malapit ang matanggal ang tali mo. Ayan. Jello, salamat. Halika na. Tumayo ka na. Kailangan nating umalis dito. Teka, Jello. Baka pwede na yakapin ka. Gustong gusto ko na magpasalamat. Ella, anong nangyari sa'yo? Bakit kanya ang mata mo? Parang walang buhay. Pero sige, yayakapin kita. Yumakap ka rin. Niyakap nga ni Ella si Jello ng mahigpit at maya-maya bumulong ito sa tenga ng kapatid. Alam, Jello, katapusan mo na. Bago pa makareact si Jello, ramdam niya ang malamig na talim ng kutsilyo na tumago sa kanyang tagiliran. Napadaing siya sa sakit. Agad na lumayo kay Ella. Hawak ang sugat. Ella! Anong ginawa mo sa akin? Umalis ka dyan. Parang na-hypnotize ang kapatid mo. Anong ginawa ko? Bakit ako may hawak na kutsilyo? Jello, bakit may dugo ka? Ako ba ang may gawa niyan? Hindi ko sinasadya! Hindi! Jello! Lumalaban ang kapatid mo! Ella! Hindi ikaw to! Labanan mo! Hindi! Jello, may dugo! Kasalanan ko! Kasalanan ko to! Kailangan nating matanggal ang epekto ng pag-hypnotize sa kanya. Ngunit kailangan nating protektahan ang ating mga sarili. Hindi ko siya masasaktan. Kaya ko na to. Kailangan mo magpahinga at magpagaling. Ako na ang bala kay Ella. Patawarin mo ko sa gagawin ko.
Mabilis na umikot ang misteryosong lalaki sa likuran ni Ella at pinindot ang ilang punto sa batok nito. Biglang nanghina si Ella. Bumagsak ang kanyang mga tuhod habang ang kanyang mga mata bumalik sa normal. Kuya! Anong nangyari, kuya? Bakit ako nandito? Ella, nandito kami. Ligtas ka na. Pero kailangan nating umalis ka agad dito. Kuya! Patawarin mo, kuya! Hindi ko sinasadya! Alam ko hindi mo kasalanan. Kailangan nating magmadali. May paparating na mga tao. Narinig nila ang ilang mga yabag ng tao paakyat ng hagdan papunta sa kanilang kinaroroonan. Sundan niyo ako. Alam ko na ang 100 palabas dito. Sige, bilisan lang natin. Si Ella ay inalalayan ni Jello habang sinusundan nila ang misteryosong lalaki patungo sa isang likas na daan palabas ng gusali. Sa bawat takbang, naririnig nilang papalapit ang mga kalaban. Ngunit ang determinasyon ng tatlo na makaalis ay mas matibay kesa sa takot. Magiging okay din ang lahat. Humawa ka lang sa akin. Kaya natin to, Jello. Salamat. Magkasama tayo. Kaya natin to. Andyan na sila. Kailangan nating labanan sila upang makaligtas tayo. Sige, para sa kaligtasan ng kakambal ko. Pumasok ang mga kidnapper na may hawak na armas. Akala niyo makakatakas kayo? Huwag kayong magkakamali. Mabilis na kumilos ang misteryosong lalaki. Sumugod sila patungo sa pinakamalapit na kidnapper. Isang mabilis na sipa ang binitiwan niya. Tumama ito sa dibdib ng kidnapper at napabagsak ito. Habang ang isang kidnapper naman nagpakawala ng suntok. Iniwasan ito ng misteryosong lalaki. Hinawakan ang braso nito. Pinaikot-ikot at pinilipit hanggang sa mawala ng balanse ang katawan nito. Manatili ka sa likod ko, Ella. Poprotektahan kita. Mag-iingat ka, kuya. Sa gilid ng isang kidnapper, naglabas ng baril at itinutok yung kay Jello. Ngunit mabilis na tumakbo ang misteryosong lalaki. Tinamaan ang kamay ng kalaban, dahilan para mabitiwan nito ang baril. Kasabay ng sandali, isang mabilis na suntok sa panga ang nagpabagsak sa kidnapper. Hindi kayo makakatakas ng buhay! Subukan mo! Nang sumunod ang kidnapper, mabilis na iniwasan ng misteryosong lalaki ang atake nito. Hinawakan niya ang pulso ng kidnapper at isang malakas na elbow strike sa muka at napatumba ito. Kasabay nito, si Jello kahit nasugatan, tumutulong pa rin sa pamamagitan ng pagbabato ng isang kahoy na nasa sahig na tumama sa ulo ng huling kidnapper at napabagsak ito. Kailangan na nating umalis. Tama ka. Sundan niyo ko. Sinundan ni Jello at Ella ang misteryosong lalaki palabas ng gusali. Ngunit bago pa man sila makalabas, napaliligiran na ng mas maraming kidnapper. Wala silang magawa kundi ang sumuko. Ang tatlo ay dinala sa isang malaking opisina. Itinali ang mga kamay nila. Sa gitna ng opisina, nakaupo ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit at nakangisi. Nagulat si Jello at Ella nang makilala ang lalaki.
Ikaw? Pero bakit? Matt! Anong ginagawa mo dito? Oh, Jello, Ella, hindi nyo ba alam? Ako ang boss ng sindikato. Matagal ko na kayong sinusubaybayan. Mas napadali pa, lalo na't isang bubong lang tayo tumitira. Ang pinagkaiba lang, hindi ko na kinakailangang umakto. Natanggap ko kayo. Hindi totoo yan. Totoo, Jello. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ko. At ngayon, kayo na ang susunod sa ama nyo! Matt! Bakit mo to ginagawa? Akala ko ba anak mo kami? Anak? Wala akong anak na katulad nyo. Hindi ko kayo kadugo. At ang dugon dumadali sa inyo ay dugo ng aswang na kinamumuhian ko. Ginamit ko lang kayo para makuha ang gusto ko. At ngayon, tapos na ang laro. Tatanggalin ko na kayo sa landas namin ni Ellen. Hindi mo kami basta-basta masisira, Matt. Lalaban kami. Tingnan natin kung saan kayo aabot. At sino naman tong tumutulong sa inyo na nakamaskara pa? Umapaw ang galit at puot na naramdaman ni Matt. Hinawakan niya ang maskara ng lalaki at tinanggal ito. Ngunit malupit ang ngiti. Nang makita ng kakambal ang mukha ng lalaki, napatigil sila sa kanilang paghinga. Itay! Itay, ikaw ba yan? Oo, ako nga ito, mga anak. Pero bakit? Saan ka nagpunta, Itay? Bakit mo kami iniwan? Mahabang kwento, mga anak. Pero hindi ko kayo iniwan ng kusa. May misyon akong kailangan tuparin. Harim! Matagal ko nang alam na buhay ka pa. Na ikaw ang pumoprotekta sa mga anak mo. Pero tingnan mo ngayon. Hindi ka nagtagumpay. Ngayon ko ipaghihigante ang ginawa mo sa akin noon. Matagal na kitang sinusubaybayan, Bat. Alam kong nasa likod ka ng lahat ng ito. At gagawin ko ang lahat para matigil ka. Subukan mo! Pero ngayon, wala na kayong magagawa. Lahat kayo ay nasa mga kamay ko na. Tumigil ka na, Matt! At ipinagtatanggol niyo pa talaga ang lalaking ito. Alam niyo ba ang ginawa niyan sa amin ni Ellen? Nagkapatawaran na kami ni Ellen. Maski sa'yo noon, humingi na rin ako ng tawad. Ngunit hindi mo kami pinakinggan. Ipinagtanggol namin siya dahil siya ang tunay naming ama. At siya rin ang dahilan kung bakit hindi kami nagkaroon ng anak noon ng ina niyo. Sapagkat inagaw niyo siya sa akin. Kung hindi niya sana yung ginawa at nagbunga, sana meron na din kaming matatawag na mga anak. 7 taon kayo nagsama ni Ina, pero hindi ka ba nagtataka? Mas matimbang kami sa puso niya. Wala kayong utang na loob! Tinuring ka naming ama, na totoong ama, pero sinayang mo pagkakataong yun. At sinong matutuwa na nagkaroon ng asawa ko ng mga anak na hindi ko naman kadugo? Alam mo ba ang pakiramdam na napagtaksilan? Harim! Dahil sa ginawa mo, hindi kita papatiin agad. Hahayaan kita magtusa! Harapin mo ako bilang aswang! Baka wala ng lalaki yan! Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Itigil mo na ang kasamaan mo, Mata. Hinding-hindi ka magtatagumpay. Matindi ang galit ni Mata, kaya't pinalaya niya si Harim mula sa pagkakatali.
Humakbang siya paharap kay Harim. Nagbago ang kanyang anyo. Pinalabas ang matalim na kuko at ang matutulis na ngipin. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik sa galit. Oras na para matapos ito, Harim! Tama ka, Mata. Oras na upang matapos ang kasamaan mo. Mabilis na sumugod si Mata. Isang mabilis at malakas na suntok ang binitiwan niya. Tinamaan si Harim sa dibdib. Napatalsik si Harim pabalik, ngunit agad siyang bumangon. Mabilis ang mga sumunod na palitan ng pag-atake. Nag-uunahan ang kanilang mga kamao at kuko. Walang gustong sumuko sa kanila. Aswang laban sa aswang. Halimaw! Akala mo ba kaya mo akong talunin, Harim? Ako ang pinakamalakas na aswang! Umalis na tayo! Mangali mo sila! Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pero tandaan mo, nahawaan ka lang. Mas malakas ang mga aswang na puro ang dugo ng aswang. Muling sumugod si Mata. Ang bawat suntok ay may kasamang matalim na kuko na nag-iwan ng sugat kay Harim. Naging mabangis ang labanan. Tila nagbabaga ang bawat galaw. Napaatras si Harim. Bawat sugat ay nagpapahina sa kanya. Yan lang ba ang kaya mo, Harim? Napakahina mo! Hindi pa tapos ang laban, Mata! Sa isang mabilis na galaw, sinunggaba ni Mat si Harim. Ibinagsak ito sa sahig. Dinaganan niya si Harim. Binigyan ng sunod-sunod ng malalakas na suntok. Pinalabas ang matatalim na kuko na humiwa sa katawan ni Harim. Naririnig mo ba ang mga anak mo, Harim? Sige! Ipakita mo pa kung gaano ka kawalang kwenta ang ama! Plano na ni Mat na tapusin si Harim. Inamba niya sa ere ang mga kamay nang may matutulis na kuko, ngunit gulat na gulat siya sa isang putok ng baril na tumama sa kanyang balikat. Sinong? Lumabas sa pinagtataguan si Ellen at nasa kamay nito ang isang baril na nakuha niya sa mga tauhan ni Matt na nakita niyang nakahandusay. Nanginginig ang kamay nito pero mas nananaig ang pakiramdam na napagtaksilan siya ng asawa sapagkat buo na sa kanyang utak ang pagsama nila ay isang palabas lamang pala para makapaghiganti ito mula sa mga anak niya. Akala niya noon na patawad na nito ang lahat, ngunit isa lang pala itong pagkukunwari. Ellen? Hindi mo ko matatalo, Mata. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Bago pa man makapagtapos ng isang suntok si Mata, nagkaroon na ng pagkakataon si Harim. Ginamit niya ang natitira niyang lakas upang itulak si Matt palayo at mabilis na bumangon. Nakahanap siya ng bagong sigla, ng bagong lakas mula sa boses ng kanyang mga anak. Hinding-hindi niya hayaang matalo ang tulad niya. Ito na ang katapusan mo, Matt! Muling sumugod si Harim, mas mabilis at mas malakas kesa kanina. Napatigil si Matt sa pagkabigla, ngunit agad din siyang nakipaglaban. Mabilis at malakas na suntok ang pinakawalan ni Harim. Tinamaan si Matt sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa bawat tama, napapaatras si Matt. Nawawala ang kanyang balanse. Hindi pa natapos roon dahil
Kinalmot niya rin si Matt ng ilang beses. Hindi! Paano mo nagagawa ito? Dahil lumaban ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko at para sa lahat ng biktima mo. Nagkamali ka ng desisyon na panuuri ng kambal ang labanan natin. Sa huling atake, isang malakas na suntok ang binitiwan ni Harim. Tumama sa dibdib ni Matt. Napabagsak ito sa sahig. Napaluhod si Matt. Hirap na huminga at wala ng lakas upang lumaban. Hindi ito! Maaari! Tapos na ang kasamaan mo, Matt. Wawakasan na kita para sa lahat ng inosenteng buhay na sinira mo. Sa huling galaw, ginamit ni Harim ang kanyang matalim na kuko upang wakasan ang buhay ni Matt. Sa wakas, bumagsak si Matt sa sahig. Wala ng buhay. Pero hindi pa siya tapos, sapagkat dinukot nito ang puso ni Matt upang sa ganun hindi na mabuhay pa. Huminga ng malalim si Harim, tila nabunutan ng tinik nang makita na unti-unting naging abo ang katawan ni Matt. Tapos na, agad niyang pinakawalan ang anak na nakatali. Nay, ligtas ba kayo? Nay, ba't ka sumunod? Mundikan ka na mapahamak. Hindi ko maatim na walang gawin habang napapahama kayo. Sakto naman ang pakiramdam ko at may kakaiba sa kilos ng tatay-tataya nyo. Kaya nung inakala niyang tulog na ako, umalis ako at sinundan ko siya ng palihim. Harim, masaya akong buhay ka. Salamat, Ellen. Ganon din ako sa iyo, Ellen. Masaya ako at hindi ka napahamak. Ligtas na tayo mga anak. Tapos na ang lahat. Kumusta pala ang sugat mo, Jello? Hindi na pumahapdi tulad kanina. Salamat, Itay. Salamat. Kuya, nawala ang sugat mo. Imposibleng mangyari yun. Ramdam ko ang kutsilyo sa katawan ko. Anak, huwag ka lang magtaka. May lahi kang aswang. Kaya mas madali kang magamot kaysa sa pangkaraniwang mga tao. Kaya madaling gumaling ang sugat mo. Ganun pala yun. Magkasama na ulit tayo. Hindi na tayo magkakahiwalay mga anak. Pwede na uli akong magpakita sa inyo nang hindi nagtatago. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Yung mga babae, Nay, yung nakidnap. Pinatakas ko na sila. Huwag na kayong mag-alala. Umuwi na silang lahat. Ginamit ni Harim at Jello ang kapangyarihan upang mas mapabilis ang pag-uwi nila sa bahay. Matapos noon, agad na nagpaalam ang mga bata na pupunta sa sarili nilang kwarto upang magpahinga. Naiwan na lamang sina Ellen at Harim. Kinuha ni Ellen ang emergency kit upang gamutin ang lalaki. Ellen, hindi mo na kailangang gawin ito. Gagaling din ang mga sugat ko. Nakalimutan mo na yata na aswang ako. Hindi, Harim. Huwag na matigas ang ulo mo. Oo, at gagaling agad yan. Ngunit kailangan pa rin niyang malinisan.
Hindi ko hayaang hindi linisan yan. Sige, ikaw ang bahala. Alam ko na ngayon kung kanino nagmana ng katigasan ng ulo yung kambal. Namana pala sa ugali mo. Tanggap ko naman yun. Hindi ko naman ikinakaila. Pero mukhang napipilitan ka at nakasimangot. Nagsisimulang linisin at gamutin ni Ellen ang mga sugat ni Harim. Tahimik sila habang ginagawa ito. Ngunit ramdam ang bigat sa mga nakalipas na taon. Ellen, galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari kay Matt? Hindi, Harim. Matagal nang nawala ang asawa ko. Simula nung una pa lang. Bumalik siya, pero hindi na siya ang dating Matt. Napuno na ang puso niya ng pagkamuhi at galit. Pasensya na. Kung may ibang paraan lang sana. Hindi mo kasalanan, Harim. Alam kong ginawa mong lahat para protektahan kami. Ang mahalaga ngayon, magkakasama na ulit tayo. Salamat sa pagpapatawad mo. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Susuportahan ko ang mga anak natin gaya ng dati. Mahal na mahal ko sila sa totoo lang. Alam ko, Harim. Alam namin. Ang mahalaga nandito ka na. Magkakasama na ulit kayo. At magpapatuloy tayo bilang isang pamilya. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Hindi ko na sila iiwan. Gagabayan ko si Jello para hindi siya maligaw ng landas bilang aswang. Alam namin yan, Harim. Sana'y bigyan niyo ko ng pagkakataon, lalo ka na, Ellen. Napakalaki ng kasalanan ko. Sa'yo pa lang. Kung Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya? Kinaumagahan na maagang naganda sina Harim at Ellen sa paggising ng kambal na sina Jello at Ella. Agad silang tinawag ni na Ellen at Harim sa sala. Ramdam ng kambal na may seryosong pinag-uusapan, kaya't naupo sila ng tahimik, naghihintay ng paliwanag. Mga anak, may kailangan kaming ipagtapat sa inyo. Alam kong marami kayong tanong tungkol sa nangyari kagabi. At ngayon, sasagutin namin ang lahat ng yon. Matagal na itong dapat nalaman nyo na. Ang totoo, kayo ay bunga ng isang madilim na pangyayari sa nakaraan. Ang inyong ina ay ginahas ako sapagkat kinailangan kong magparami ng lahi. Pero bakit? Bakit ngayon nyo lang sinabi? Paano nyo nagawang itago sa amin? Kaya ba ganun na lamang ang galit ni Matt? Alam kong mahirap itong tanggapin. Pero tandaan ninyo, kahit ano pa ang nangyari, mahal na mahal ko kayo. Matagal ko na rin namang inaasahan na magkaroon ng anak. At kahit papaano pa kayo dumating sa buhay ko, mas matimbang ang dugo. Kayo ang buhay ko. Tandaan nyo yan. Ipaglalaban ko kayong mga anak. At ngayon narito ako para gabayan kayo. Lalo ka na, Jello. Dahil ikaw ang nagmana ng pagiging aswang. Gagabayan kita upang maging tama ang mga desisyon mo. Kaya pala lagi akong may nararamdamang kakaiba. Pero itay, mahal pa rin kita. At ikaw naman, inay, mas lalo kitang minahal. Salamat po sa pagbuhay sa amin. Tatanggapin ko po ang gabay niyo, itay. Hindi ko alam kung paano. Pero alam ko po, makakaya ko ito.
Salamat sa pagiging tapat sa amin. Lalo na sa mga nangyari noon. Magkakasama na tayo mula ngayon bilang isang pamilya. Tama ang nanay ninyo. Magkakaroon kayo ng bagong simula. Gagawin ko ang lahat upang maging mabuti tayong pamilya. Sa mga sumunod na araw, naging malawak ang pag-iisip ng kambal. Mas lalo nilang minahal ang kanilang ina dahil sa katapatan at tapang nito na harapin ang hamong dumating sa buhay nila. Naging mas malapit din sila sa kanilang ama na ngayon ay gumagabay kay Jello sa pagiging aswang. Harim, may gusto rin akong ipakita at ituro sa'yo. Ano yun, Ellen? Gusto kong ipakilala sa iyo ang Diyos. Siya ang nagbibigay ng liwanag at gabay sa akin sa lahat ng pagsubok. Naniniwala ako makakatulong ito sa iyo para mas maging mabuti kang tao. Unti-unting sinimulang ipakilala ni Ellen kay Harim ang Diyos. Tinuruan niya ito ng mga tamang asal at ng kahalagahan ng pananampalataya. Nagsimula silang magdasal bilang pamilya. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Harim ang magtiwala at magpasalamat sa Diyos. Naging malaking tulong ito sa kanyang pagbabago at mas naging matatag ang kanilang pamilya dahil dito. Salamat, Ellen, sa pagpapakilala mo sa akin sa Diyos. Mas naiintindihan ko na ngayon ang tamang daan. Lagi ako nandito para gabayan ka, Harim. At alam kong sa tulong ng Diyos, mas magiging mabuting tao tayo. Sa isang tahimik na gabi, sa ilalim ng sinag ng buwan, nagpasya si Harim na buksan ang kanyang puso kay Ellen habang sila ay nasa kanilang munting altar sa loob ng kanilang tahanan. Katabi ang kanilang kambal na natutulog ng mahimbing. Napansin ni Ellen ang seryosong ekspresyon ng mukha ni Harim. Ellen, meron akong mahalagang sasabihin sa iyo. Pakiusap. Makinig kang mabuti. Ano yun, Harim? Mukhang seryoso ka. Ellen, sa tuwing tinititigan kita, napapawi ang lahat ng pag-aalala ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kitang nakikilala. Mas lalo akong humahanga sa pagkatao mo. Hindi ko inaasahan na darating ito. Ngunit naramdaman ko na lang ang tunay na pagmamahal sa iyo. Ellen, mahal kita. Harim. Alam ko hindi madali ang pinagdaanan natin. Lalo na ang nagawa ko sa iyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, handa akong maging mas matatag para sa atin, sa ating mga anak. Handa akong magbago, magsumikap para sa ating pamilya. Harim, sa lahat ng pinagdaanan natin, nakita ko ang pagbabago at kabutihan sa iyo. Hindi ko rin inaasahan na darating ito. Ngunit nararamdaman ko rin na nagkakaroon ka na ng puwang rito sa puso ko. Sa kabila ng kanilang mga tagumpay at mga pagsubok, may isang biyayang dumating sa kanilang buhay. Sa pangangalaga at pagmamahala ni na Ellen at Harim, isang bagong anghel ang papasok sa kanilang tahanan, ang bunga ng kanilang wagas na pagmamahal. Isang bagong miyembro ng kanilang pamilya, magiging saksi rin ng kanilang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Ang kanilang tahanan ay lalo pang naging masigla
puno ng pagmamahal at ang pagdating ng bagong sanggol ay magdadagdag ng ligaya at inspirasyon sa kanilang buhay. Sa pagpasok ng bagong miyembro ng pamilya, ang pagmamahala ni Harim at Ellen ay magiging mas malalim at mas matatag pa. Patunay na totoong walang hanggang pag-ibig. Ella, naaamoy mo ba? Ang alin? Nung mga nakaraan, mas lalo kong naaamoy ang bango-bango ni inay. Napansin mo rin pala, anak. Ha? Parang wala namang pinagbago. Same pa din naman ang kulo na gamit niya. Isa lang ang naisip kong dahilan. Anin pa? Meron na kayong bagong kapatid na darating. Nakakagulat ka naman, ma. Pero ano pong sabi niyo? Totoo po, inay. Totoo po. Oo. Kaya pala mas bumango ka pa sa pang-amoy namin. Ang saya-saya naman. Meron na tayong bagong kasama sa pamilya. Oo. At alam ko magiging masaya ngayon ang lahat pagdating ng bagong kapatid nyo. Pero Jello, kailangan nating magsalita upang walang aswang na lumapit sa inay mo. Lalo na, mabango sa pang-amoy natin. Oo naman, ama. Makakaasa ka.